Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Martes, sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ngayong umaga ay tumutukoy sa mga pinuno, mga pastol, mga taong binigyan ng responsibilidad upang pangalagaan ang kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Propeta Oseas, sinasabi dito, humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang ginagawang Diyosan ay ang mga alahas na ginto at pilak. Kung pagninilayan natin itong sinasabing ito sa unang pagbasa, malinaw may mga pagkakataon pumipili tayo ng mga pinuno ng mga lingkod na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon pumipili tayo ng mga pinuno na gusto lamang natin. Napakalayo sa kung ano ang kaisipan at kalooban ng Diyos. Kaya sa ganitong pamamaraan ng pagpili, ano ang nangyayari sa mga pinunong pinipili na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Sarili lamang ang iniisip. Sarili lamang ang pinapahalagahan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami tayong mga pinuno, marami tayong mga lingkod, nakakulong, nililitis, dumaraan sa proseso ng katarungan. Kasi pinili ng hindi ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Sabi ng Ebanghelyo, magdasal kayo na magpadala ang may-ari ng anihin ng mga manggagawa. Pero hindi basta manggagawa. Mabuti at banal na manggagawa. Kasi napakahirap kapag ang manggagawa ay walang malasakit sa kanyang kawan. Napakahirap kapag ang manggagawa sarili lang ang iniisip. Napakahirap kapag ang manggagawa ay hindi marunong sumunod. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga mabubuti at banal na manggagawa, ng mga pastol na tunay na mga ngalaga at magmamalasakit sa kawan na ipagkakatiwala sa kanila. Mga pastol ayon sa puso at isip ni Jesus, ang mabuting pastol. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang mga pinuno, ang mga lingkod, ang mga pastol ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Siguro naman, natututo na tayo sa mga lingkod na ibinoboto natin pero nagnanakaw pala. Siguro naman natatauhan na tayo
sa mga lingkod bayan na binoboto natin. Pero pag naupo sa pwesto, nakakalimot sa pangako. Ilan na bang lingkod bayan ang nakakulong ngayon? At bakit ipinipilit na kahit nakakulong, maging isa sa mga hukom sa paglilitis sa isa ring lingkod na may questionable na pamamaraan ng paglilingkod? Ano na bang utak mayroon tayo? Maaari bang maging hukom ang isang pinuno na nakakulong? Paano yun? Ang hirap yatang isipin. Pagkatapos ng trial, babalik sila sa kulungan. Ipagdasal natin sa Diyos na magpadala siya ng mga lingkod, ng mga pinuno, ng mga pastol ayon sa kanyang puso at isip. Amen.